Sunod naman naming pinuntahan ang lalawigan ng Batangas. Kilala ang Batangas sa magaganda nitong beaches, lalo na ngayon na simula na ang summer. Kaagapay sa pagpapanatili ng magagandang beaches dito ay ang pangangalaga sa mga mangrove. Ayon kay Sandro Lodemir Salak, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya sa mangrove reforestation at pagsugpo sa mga illegal fishing sa buong lalawigan ng Batangas. Itong fish pond naman is existing since 1980. No? Kasi pinapayagan naman ng batas na maglagay ka ng fish pond sa mga lugar na fish pond reservation. So wala namang pagbabawal doon. Hanggang ang dapat lang ang yung hindi natin inaalis yung mga bakawanan sa paligid bilang protection na rin sa mga fish pond na ito. So wala namang nagbabawal doon kasi ito naman ay classified as area for fish pond development. Sa katunayan nga, ito ay mayroong approved fish pond lease agreement from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR. At ang role ng DNR dito ay masigurado lang na yung mga bakawan na nasa laylayan, nasa tabing dagat ay maproteksyonan. At kung hindi man madagdagan, ay dapat ma-maintain natin yung existing. So ang ginagawa ng DNR is mahigpit na pagbabawal sa pagpuputol ng bakawan. Ito yung nasasaad sa batas natin na pinagbabawal na mahigpit yung anumang klase ng pagpuputol kahit saan mang gamitin. Kaya nga sinabi ko kanina na noong 2004 ay nagkaroon kami ng pag-establish ng around 10 hectares mangrove plantation dito sa pakikipag-ugnayan namin dito sa People's Organization. At ito ngayon ay mini-maintain pa sa kasalukuyan. At ngayon nga may programa na naman ng DNR, Upland Development Program, at pinaplado namin na ilagay yung aming target na 4 na hektaryang bakawan dito. So that means magtatanim na naman kami ng humigit kumulang na 40,000 bakawan. Yung bahaging yon ng probinsya ng Batangas, yung sa San Juan, Batangas, yun ang konkretong ekspresyon ng sinasabi nating ecotourism na sa kasabay ng patuloy na pag-develop natin ng area sa pamamagitan ng pagpoprotekta ng mga mangrove ay pinapakita lang ay isang magandang showcase para sa mga bisita, lokal man o dayuhan para maipakita natin yung kahalagahan. So yun yung konkretong ekspresyon ng ecotourism. Kapag ang turista kasi natin, yung mga local and foreign tourists, hindi na lang yung magagandang beaches ang hinahanap, kundi ikinokonekta natin ito sa mga iba pang mga ecosystem na nandoon. Isang malinaw na hakbangin ng First Gas Power Corporation sa Batangas City ang pangangalaga sa coastal area na kanilang nasasakupan. Pagpapakita lamang na kabahagi ng mga solusyong ginagawa ng pamahalaan ang mga pribadong sektor, lalo na ang mga nasa industriya ng paggawa ng enerhiya. We are stewards of our environment. Ibig sabihin nun, tayo, naghihiram lang yung environment. Hindi sa amin to, pero para sa lahat. As the saying goes, we protect the environment, not for us, but for our children. Yes, so it is important for us that we do our responsibility in protecting the environment. Ito rin ang tunguhin ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Arroyo at tapos ang DNR sa pamumuno ni Secretary Atienza na yung mga pribadong sektor ay tumulong sa pag-conserve ng ating kalikasan. Dito natin ipinapakita yung relasyon ng development at preservation ng environment. Sa mga pribadong sektor na ito, beyond dun sa compliance nila dun sa mga environmental compliance certificate na binibigay natin, ay yung talagang pagkukusa na rin ng mga pribadong sektor na labas dun sa compliance. Kasi bago sila makapag-umpisa sa mga development, ay ini-issuehan natin sila ng ECC at bahagi nito, ang bahagi ng ECC o ng compliance nila doon ay yung pagpapanatili at pagtulong na maprotektahan ang kapaligiran na kinapapalooban ng kanilang mga kanilang planta.
Ayon pa kay Director Nilo Tamoria, ang ginagawa ng First Gas Power Corporation ay isang programa na susuporta sa kanilang adikain na linisin ang karagatan at mga coastal areas sa Region 4A upang lalo pang dumami ang mga likas na yamang ito sa karagatan. So sa nakikita namin, lalong-lalo na yung First Gas, ay beyond na doon sa compliance, kundi nagiging bahagi na o way of life na nung kumpanya ang pagtulong dito sa pag-protect ng ating mangrove area. Nakita naman po natin ang katibayan ng ganito nilang mga practices. Ito ang tunay na esensya ng corporate social responsibility. At dito rin pinapakita natin na yung matagal na nating sinasabi na ang tungkulin sa pagprotekta ng ating kalikasan ay hindi lang nakaatang sa pamahalaan, kundi ito ay sama-samang tungkulin at responsibilidad ng lahat ng sektor, ng komunidad, ng pribadong sektor, at ng pamahalaan. Dahil dito, ang planta nito ay natural gas-fired. And natural gas-fired is a clean fuel. Among the fossil fuels, it's the cleanest among the fossil fuels. So, maganda yung kwan. And we can coexist with the environment. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Sa panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, malinaw ang direktiba ng Panguluhan ukol sa coastal cleanup at mangrove reforestation dahil ito ang magiging unang hakbang tungo sa malinis at ligtas na mga baybayin. Ang bahaging ito ng tungkulin ng DENR, ipinakita na ng iba't ibang mga sektor na nagkaroon ng kamulatan kung paano protektahan ang ating kapaligiran. Ipinakita na nito ang mga good practices. Sana ang iba pang mga kasamahan natin at iba pa nating mga kababayan ay makipagkapit-bisig sa pamahalaan, makipagkapit-bisig sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at iba't iba pang mga stakeholders na merong koneksyon at merong pakinabang dun sa coastal area na pagtulong-tulungan nating i-protekta ito, i-rehabilitate. Dahil sa dulo nito, ang makikinabang din naman ay tayo at ang mga susunod nating saling lahi. Maraming salamat sa muli ninyong panonood sa ating programa. Sana'y nakapulot kayo ng bagong kaalaman sa episode natin ngayong linggo. See you again next week dito pa rin sa The Working President.